So ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga ngayon ay uwi na kami. Kasi nakatapos na kami ng pangangalakal dito sa ating lugar, dito sa bundok. At meron din naman tayo nakuha at paano sa 4 na sako po yung ating nakuha mga kalakal. So samahan nyo kami at ay para makita nyo po yung lugar namin sa aming paglalakbay ngayong medyo mainit na. No? So, ayan. Dong! Dong! Saan ka na? Mayroon tayong dalawang kanton hindi namin nakain, ibigay ko na ito. No? Kanton pito noodle. O, bilisan mo. O, yung manok ko, saan si Dodong? Bakit daw? Ah, ganoon. Ayaw niya na ng pera, oh. Noodles yan. Saka ito, pambili mo ng kuhan yan, pangbili ng baon sa school. Ayan. Hindi ka pa nagaw na tayo. Oh, bakit may hinang boses? Kaya malakas. Ganun talaga boses niya mahina. Oo. Naiwan doon. Yes. Erlinda, blogger na may puso, pagtulong ang layunin sa puso ng bawat isa. So, tuloy na tayo. Sabay na tayo pa uwi. Kabayan natin, nagtumbahan na. Nagtumbahan na. Saan na kalagayan mo ko? Nandyan. Sticker. Simbahan na nakatakip na sa kalsada. Pagbalik, tagpasin. Dito marami pa po tayong mga ubi dito na hindi nahukay. Yan, bangilid na lupa, no? Diyan ko tinanim yung mga ubi, no? So pagbalik natin, pag nakakyat na yung sakyan, saka tayo mag-harvest ng mga ubi dyan kasi medyo marami-rami po yan. Saka malalaki ng laman ng ubi na tinanim natin. Ayan, gabitak-bitak na yung lupa. Maganda itong mga ubi na tinanim natin dito, eh. Ayan, oh. Ito yung puno, oh. Oh. Yan, ubi po yan, mga kawaki. Marami yan. Nakapaikot yun dyan. Kaya dyan ko tinanim yan, bangilid dyan, madali siyang hukayin. Ayan. Tuloy lang tayo, mga kawaki. At mga kabisnes, mga kalinda. Shout out po mga kalinda dyan. Support po natin yung channel ni Ma'am Erlinda Official Vlog. Ayan. So ito ay sayang kung nalalaglag na yung mga bunga ng suha nila. Kumbaga hindi na harvest. Ito magaan. Ibig sabihin pag magaan, mahina yung laman. Pangit. Ubos na nila yung kamunting kahoy. Ayan. Ayos. Ay, nervous na nila yung kanilang gabi, oh. Ayan, oh. Ayan. Siguro malalaki na yung laman. Kaya nervous na po nila. Oh. Ma'am E, shout out sa'yo. Kumusta po kayo dyan? Grabe, oh. Lakad na naman kami ngayon. Pag-akyat namin ay paggabi na rin yun. Hindi na kami nagkuha ng mga video kasi hindi na masyado makikita at wala nang masyadong ilaw ba. Hindi kami nakapagbaon ng ilaw ng aming GoPro. Boss, padaan boss! Ayan si Boss Johnny.
Mukhang masarap yung niluluto mo, boss, ah. Ha? Yan. Ano? Beans? Oh, masarap yan. Tapos yung halo, pata, no? Pata daw. Beans sa kagabi. Ayos yan. Lalagyan niya daw ng halo niya sa charong baboy, mga kalinda, mga kawaki. Grabe. Sige, tuloy na kami. Mahal daw ang baboy, kaya chacharon na lang ang kanyang pananghalo sa kanyang gulay. Oo. Yun po yung mga kapitbahay ko dito na malapit-lapit sa akin ba. Ang bahay nila sa tabing kalsada. Pero din sa mga looban, marami ring bahay dyan. Yung pababa na yan, oh. Tama, may bakod-bakod, oh. May mga bahay po yan dyan. Oo. Ayos. Shoutout po natin mga kalinda. No? Kagaya na sinasabi ko, si Ma'am Erlinda ay siyang umaalalay sa atin sa mga pagkakawang-gawa natin dito sa ating channel, ano? Tawag diyan ay Paragos. Ayan. Sa amin sa probinsya tawag diyan Karosa. Aywan ko sa inyo kung anong tawag diyan sa probinsya nyo, nung ganung panghila ng inihila ng kalabaw yan. Oo. Ito may malaking buhay na saging dito. Yun, mga isang linggo na lang pwede nang harvestin po yan. Yan, saging na saba. Malaking puno. Malaki ang kwan yan. Ang timbang. Kasi malaking puno siya, marami siyang mga piling ba. Dito lang yan sa tabing kalsada, mga tanim po yan, mga kapitbahay ko. Kaya naman, wala tunda, no. Yan. Pwede nang harvestin to. Kasi yung dahon niya patay na. Magulang na ba? Madali mo kasi malaman ang saging kapag magulang na. Titignan mo kaya ang dahon. Paglaya na yung dahon, kaya alam ba, mga dalawang dahon na lang yung hilaw. Yung iba patay na. Ibig sabihin nun, pwede na siyang harvestin. Saka makikita mo naman na mapipintog na yung kanyang bunga. Ito may puso pa, oh. Yan. Ganda ng ginadaanan namin, mga kawaki, oh. Malilim kasi magkabila may mga kahoy. Tapos dito sa kabila ay kawayan. Kaya maganda talaga siyang tignan. At saka may nasa lubong tayo dito na may dalang itak. Oh, ang bihira. Oh. Okay, isang linggo na kami dyan. Ibit bahay namin yan. Yung kuwan pala ma, kutsilyo na maliit. Nandyan? Oh, naglulo. Ayan. Kawayan talaga, oh. Probinsya, mga kawaki. At mga kabisnes. Ayan. Ayos. Grabe, oh. Tagaan na ng akyat ngayon motor. Oh. Silian yun. Bahay din namin dito. Ganyan yung kawayan. Tumatakip sa daanan. Kaya pagka dumaan ka dito ang gabi, siyempre parang nakakatakot, sabi nga nila. Minsan may makikita ka dito mga kakaibang anino. Mga malalaking mata, nagsisiga yung mata sa gabi.
na sinlaki ng bola ng golf o kaya tennis ball yun. Sa gabi naman yun. Tapos tatakutin ka lang naman nun. Pagka natakot ka, di tatakbo ka. Pag hindi naman, di mag-usap kayong dalawa. Pagka nakita mo nga hindi mo kaya, unahan mo na. Kasi kung ikaw ang maunahan kagat, ay dekado ka. Kagaya sa akin, lagi ako may dalang itak kasi hindi naman ako makakakagat. Dahil kahit nakagatin ko man nakagatin yan, hindi naman tatalab. Dahil sa ang ating ipin ay kukunti na lang. Grabe. Mabuti pa si Ma'am E dyan, ang ipin niya ay buo yan. Saka si Ma'am Erlinda, yung kanilang mga ipin ay talagang matitigas pa. Kaya pa magnguya ng bayabas. Ha? Oo, kanina. May angkas na bata. Hindi yung may angkas na bata. Pero yung mga ganyan. Rider dito, mga kawaki. Oo. Na ano man? Ano? Doon, maganda roon. Tuloy lang kami. Yung mga rider, yun ang kanilang libangan. Ano, boss? Morning. Shout out, boss. Ang dami nila, oh. Enduro yung mga gamit nilang mga motor. Ganda daw ang danan dyan. Maganda na ang danan dyan, boss? Kabila? May daan, battery Pio. Pwede na yung kwan dyan, sakyan. Sasakyan kaya makakadaan na? Dito po, Oo. 4x4. 4x4. Kasi sa akyatin, ano? Madulas. Pero ngayon po tuyo eh. Oo. Sige. Sige na. Doon sa kabila may daanan, mga kahalinda. Meron daw doon na pwedeng daanan na. So, mag-try tayo doon sa susunod kung pwede tayo doon dumaan. Padre Pio. Oo. Pag nakadaan sila ni Junel, yung kapitbahay ko, may sakyan yun, ay makakakuha na rin tayo dyan. Makakadaan. Oo. Medyo tanghali na kasi ang oras dito ay alas 10:30 na ng patanghali na ito. Ayan, nandito na kami sa bandang kalagitnaan ng aming pababa na paglalakad pa uwi. Oo. Ay, grabing bunga ng pig fruit. Dami na ng bunga, oh. Ayan, oh. Pula, tsaka green. Ito ang kulay green na pig fruit, no? O, isang buwan na lang yan. Harvest na naman yan. Mabilis magbunga. Ito naman yung kulay pula, oh. Ayan. Laki ng puno niya kasi, oh. Pig fruit. Ayan ang napakarami dito. Tibig. Sa ang local name niya, tibig. Ayan. Sa English naman, tawag yan ay pig fruit. Yan daw ay pagkain ng mga mayayaman sa Saudi. Ewan ko kung totoo yun. Yung mga taga-Saudi dyan. Totoo ba yung pig fruit ay pagkain daw ng mga mayayaman yan dyan? Kasi dito hindi yan pinapansin eh. Parang kuwan lang yan dito. Parang pinaglalaruan lang ba? Hindi siya kuwan. Kasi wala siya masyadong lasa kapag kinain mo mga kalinda. Hindi siya malasa sa salita. At siguro pag lagyan mo ng mga ingredient
Mga gagawin mo siyang minatamis, malamang sa malamang masarap yan. Pero hindi ko pa kasi na-try na magluto ng ganyan. Pero yung isinawsaw ko sa suka na may sili, masarap naman siya. Parang bayabas din kasing lasa niyan eh. Parang bayabas na parang piras na parang mansanas, no? Hindi naman siya maasim. Kasi nag-try ako niya na gagawing suka, hindi siya maasim. Parang wala siya masyadong acid. Wala kang makukuhang cider sa kanyang katas. Ano? Kasi yung paggawa ng mga suka na yan, yung medyo expert tayo ng konti dyan. Iba't ibang klase ng mga prutas na subukan na natin gawing suka o kaya gawin natin cider vinegar. Nasubukan na po natin yan mga kalinda. Pero itong pig fruit, wala, hindi siya maasim talaga. Para siyang pan, yung kalabasa, sinubukan ko na rin yan eh. Na gumawa, hindi siya maasim. Pero yung mga santol, yan, maasim na yan. Oo. Ito, nakita nyo yan, yung malaking mga dahon na yan na kulay green na yan. Malaking puno. Yun po ay ang tawag dito yung sa ubo. Yan, lagundi po yan mga kawaki. Yan, dami dito niyan. Alam niyo yung lagundi, yun ang pinakamabisa na gamot sa ubo. Pagka inuubo ka, yan, siguradong tanggal ang ubo mo dyan. Ito naman yung kalyos. Ito yung tsaang gubat. Ito. Yan o, magpipitas tayo, kukuha tayo. Ito ay napakabisa sa mga taong may prostate cancer, no? Ang nagturo sa akin yan, isang kaibigan kong Japanese doctor, herbologist po siya. Yan ang kalyos. Sarap to gawing tsaa. Ano? Ganun ang dahon ng kalyos. Tawag dito kalyos. Ewan ko kung ano dyan sa inyong tawag dyan. Sa amin kasi sa probinsya namin, ang tawag dyan ay buktotai. No? Yan din ang ginagawang tsaang gubat. Yan siya. Tsaang gubat po yan. Ayan o, maraming puno dito. Ayan o. Doon, malalaki doon. Mayroon pa doon malaki. Laki. Ayan o, ang laki ng puno niya o. So yung maganda yan, mag-stack ka dito, patutuyuin lang ba? Yung pinakadahon niya kasi hindi naman sa basta-basta nasira, yun ang taas o. Mula doon sa may taas, papunta rito sa baba. O, medyo malaki yung puno niya o. Yun o. Yan. Kalyos o kaya tiyanggubat, mabisa siyang pampaihi, pangpautot, kung hindi ka nakakautot. Yan. At saka yun nga, prostate cancer. Yan. Magandang pangkuan yan. Hihilom kagad ang liliit ba, yung pinaka-prostate. Kaya ang pag-ihi, swabe. Yan. Makikita nyo naman yan dyan sa may Medical News Today sa Google. Search nyo po kung anong iba't ibang klaseng sakit ang kanyang kayang i-prevent o kaya kayang gamutin. No? So, ayan. Tuloy na tayo sa paglalakbay. May bagong bahay dyan. Sa ang gilid. Tuloy tayo kay mainit na. Mga kalinda. Palusong na naman tayo ngayon. Yan. Meron na palang bahay dyan. Bagong tayo na bahay kubo. Dito tayo dumaan. Yan. Gagamitin natin sa sunod na handle yung isa na. So, kasi ay maalog. Ay, ito na lang palang problema rito. Dito ay basa pa talaga. Kanalan ito sa gitna.
Para gilid ka sa kagilid. Mukhang siya. Tumigas na ba? Ito na lang ang problema rito. Ayan. Dito napadaanin yung tubig, oh. Tambakan na lang, tambakan yan dyan, oh. Matawang tambak dito. Akutan ng mga bato-bato ba? Kahit na tubig. Ito na lang yung kaparasong basa. Pero pwede na doon, dumaan muna, oh, sa kabila. Yan ang unang daanan siguro pansamantala. Habang hindi pa tuyo dito. Dito, oh. Yan, basa ba talaga? Yan, dito siguro. Tama, dito na muna dumaan. Habang doon hindi pa pwede. Yan sa dadaan, oh. Yan na muna yung bubungkalin natin sa susunod na mga araw. Nandito tayo ngayon sa sapa. Mahiwagang sapa. Huwag ka dito basta-basta dumaan ng gabi na mag-isa ka lang. Tapos bago ka lang dito, nako. Mga kakaiba yan, kababalaghan ang makikita nyo dyan. Sa sinasabing sirang tulay. Tulay na sira. Mahiwagang sapa. Ito, step-step tayo dito. Yan. Yan. Stepman step. Monkey step. Simple lang mga kalinda. Diba? Ayan, paket na tayo ngayon dito sa portion na ito. Medyo baka na matingkad na yung init. Ayan. Hindi na siya na. A few inches later. Nasang makadaan ng sasakyan dito. Basta magtuloy-tuloy lang yung init. Oo. Pakyat tayo ngayon mga tikling. Ano? May tikling mga kawaki. Pag init naglalabasan din yung mga tikling. Nagpapainit din sila. Pahinga muna tayo dito ng konti. Ayan, sayang yung mga bakanting lupa, oh. Hindi na taniman. Gagawin kasi itong subdivision. Kaya mga tao dito magsasaka, binayaran na ng may-ari. Kasi di-develop na nila. So wala na tayong makikitang tanim. Ayan, baka na lang ang nanginginain dyan. Oh. Kakapagod na lang. Ayos ba mga kalinda? Ayos daw. Ewan ko kung kilala nyo to dyan mga kalinda sa inyo. Ito. Isang uri siya ng bulaklak. Yan, oh. Bulaklak po yan. Ito yung pinaka-bulaklak niya, oh. Yan. Ayan. Bulaklak yan. Ang tawag nito sa amin ay corona. Awan ko dyan sa inyo kung anong tawag. Kung mayroon din bang bulaklak dyan sa inyo na kagaya nito, mga kalinda, mga kawaki. Paki-comment nyo naman po at saka kung anong tawag nyo dyan. Maganda yung alam din natin yung katawagan dyan sa lugar nyo. Alam mo naman, yung bansa natin ay nabubuo ng napakaraming salita. Lingwahe. Oo, ito rin siya, oh. Yan. Yan din yan. Yan sa kabila, ang dami, oh. Oh. Yan pa, oh. Yan. Corona. Kasi ang style niya, parang kwan ba? Pag pinaikot mo,
karapat-dapat siyang tawagin na corona. Pwede siya lagay sa ulo. Kaya lang, ayun pala, ang laki oh. Dami oh, isang puno malaki oh, puro bulaklak oh. Yung green na yan yung pinakabulaklak niya. Pagka naman siya natuyo, kulay brown po yan. Ito din oh. Yan, ang dami oh. Yan, ito na siya pag natuyo oh. Yung pinakadahon niya. Yun. Ayan. Kaya nagko-combination na siya ng kulay brown at kulay green. Ayan oh. Brown green na siya. Mga kalinda at mga kawaki. Bulaklak. A wildflower. Tuloy tayo. Mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda. Medyo mainit na talaga. Ito naman yung bunga na pangpaswerte. Pagka kumapit yan sa damit mo, ipunin mo yan, balot sa papel at ilagay mo doon sa iyong tindahan. Lahat na yung dumadaan doon sa tindahan mo ay parang sumasabit ba, parang hindi sila mapakali, talagang humihinto sila. Kasi ito pag dumikit sa, pag nakasabi, nasagi mo ito, didikit yan sa damit mo. Itong kanyang bunga na yan oh. Yan, kakaiba nga. Tuturo ko sa inyo kung meron kayong interesado dyan kung paano bubuuin yung paggamit ng pangpaswerte sa tindahan, pangpaswerte sa negosyo. Maepektibo yan sa mga may grocery. O meron kang paninda na grocery, isda, quick. O kaya yung mga paninda na mga fishball. So kung mayroon magkaka-interest sa inyo dyan, ay sabihin nyo, gagawa tayo ng hiwalay na video. Magbabalag tayo tungkol dyan. Subukan nyo lang natin. Ito malilim na naman kasi nasa ilalim na naman tayo ng mga malalaking puno ng kahoy. Yan oh. Tapos mahangin pa, napakasarap na langhapin yung hangin. Grabe. Ayan. So ayan, nandito na tayo sa ating parking mga kawaki. Mga kalinda. Oh. Ayan. Grabe. Ito na po yung mga kalakal namin mga kalinda. Oh. Apat yan. Yun o, 4 na sako. Yung mga kalakal natin. Dito tayo paparking. Grabe. Grabe. So yan, ikakarga na natin yan mga. So ayan, hanggang dito na lang muna ang video natin ito at maraming salamat po sa inyo mga kalinda at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video natin ito. Huwag niyo po sanang kalimutan paki-like, share, and subscribe. Patuloy po nating suportahan si Ma'am Erlinda Official Vlog at maging Kawaki TV Official, Kabisnes Official at Edita Mix Vlog. Gayon din po yung Friends Mix Vlog. Sama na po natin si Kahimas TV at Apin TV Official. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo parati. God bless.